Pagpalang araw. Happy Lord's Day po. Araw ng Panginoon. Yan pinakasulat naman sa Biblia. Sa Exodo chapter 20 verse 8, 9, 10. Yan. Kung saan sinasabi ng Diyos, sa loob ng 7 araw, sabi niya, lahat ng gagawin mo ay tapusin mo sa 6 na araw. At yung ika-7 araw, ilan mo para sa akin, sabi ng Diyos. Yun po yung araw ng Panginoon kung tawagin. Happy Lord's Day nga po. Tayo na dito po tayo sa Barangay 96 Sonny, District 1, Tondo, Manila upang magbahagi ng salita ng Diyos ayon sa Biblia. Alam niyo, yung pagbabahagi ng salita ng Diyos ay malaking bagay sa isang tao. Sometimes hindi mo alam yung pala pinuntahan mong tao, baka kailangan niya ng payo. O hindi lang higit pa sa payo ito, aral ng Diyos. Ganon po kabuti ang Diyos. Kaya nung araw, merong may problema. Pinabasa ko siya ng Biblia. Pinuksan ko yung mga talata. Habang binabasa niya po yun, umiyak siya. Tinanong ko siya kasi siyempre baka umiyak, akala nila meron kong ginawa sa kanya. Sabi niya, naiiyak daw siya sa binasa na. Ibig sabihin, tumatalab. Tumatalab yung nabasa niya. Kaya siya naiiyak po yung nasabing babae na yon. Kasi nga po, may sakit yung kanyang kapatid. Ayan. God is good all the time. Tayo po ngayon ay mag-aaral na. Pero bago tayo tuluyan, papalaot, tayo muna ay lalapit sa Diyos. So, pag siya gumabay sa atin, pagpalain mo, Diyos, ang aming pagbubulay sa oras pong ito, buksan ang puso at isipan ng tao upang kami po'y makaunawa, lalo na po yung mga manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ang sabi po dito sa chapter 10 ng 11, ako ang mabuting pastor, sabi ni Jesus. Inialay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Specific para sa mga tupa. 14 at 15. Ako ang mabuting pastor kung paano nakikilala ko ng Ama at siya'y nakikilala ko, kayo din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako naman makikilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa mga tupa. So maliwanag pala yung pagkamatay ni Jesus sa ibabaw ng krus, yun po pala ay nakalahan para sa mga tupa. Kaya kasi ang tao po sa Biblia, dalawang uri. Isang tupa, isang kambing. Tingnan nga natin, dito sa San Mateo 25, ito, sa 31, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang meringal na trono. 32. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya lahat ng tao. Lahat ng tao po. Sila'y kanyang pagbukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Kaya dalawa lang po ang tao. Kung hindi ka tupa, kambing ka. Yung pagkamatay ni Jesus sa ibabaw ng cross, intended sa mga tupa. Ano yung tupa? Sabi ni Jesus, ito, ang paliwanag sa tupa, sa 14:15 ng 1 Gs. Ako ang mabuting pastor kung paanong nakikilala ako ng Ama
at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman, nakikilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Ano daw yung tupa? Kinikilala ni Jesus yung tupa at yung tupa, kinikilala din nila si Jesus. At tanong pa nga ko, at inihalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Inihalay niya ang kanyang buhay. Dito po sa Hebreo chapter 10 5, 6, 7, basahin natin. Hebreo 10:5. Dahil diyan na si Kristo'y manawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hay na tandog ng mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ayin. 6. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. 7. Kaya taging sinabi, narito ako, O Diyos, upang tugdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. So, ang paghahandog ng mga hayop noon, hindi na po kinalulugdan ng Diyos kahit nakabatay ito sa batas. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang ama, ay, anong sabi niya? Ito. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging ahin. So, yung ahin ng mga hayop noon, sa panahon nila, ng mga tao noon, kahit nalinsunod sa batas, hindi na gusto ng Diyos. Hindi na gusto ng Diyos, si Jesus mismo nagsasabi. Kaya, naglaan siya ang Diyos ng katawan para kay Jesus. Nang suguin siya dito sa lupa, upang siya ang maging ahin. So, siyang naging ahin para sa kasalanan ng tao. Pero ang magiginabang lang po specifically ay mga tupa. Mga tupa. Sabi ni Jesus, ang mga tupa. Inihalay ko ang aking buhay sa mga tupa. So, hindi kasama ang kambing. Sino po yung kambing? Yung kagaya ng tulisan na nakapako sa krus. Yung nanglay kay Jesus. Kung ikaw ang anak ng Diyos, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo ang sarili mo. Pati na kami. Ayun, kambing yun. Kambing yun. Kasi nilight niya si Jesus. Hindi gagaya ng isang tulisan. Na ano sabi nung isang tulisan nasa kanan? Yun ang tupa. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Samantalang si Jesus, walang kasalanan yan. Tayo, parurusahan ng kamatayan, tama lang. Sapagkat tayo mga tulisan, mandarambong. Dapat lang patayin tayo. Pagkatapos ano sabi niya, Jesus, ayan, nag-confess pala siya. Habang nakapako sa krus. Alalanin mo ako, sabi niya kay Jesus. Kapag nag-ahari ka na. Anong sinabi ni Jesus? Oo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Pangako, paraiso. Ano yung paraiso? Dako ng kasiyahan. Doon sa langit. Ano naman yung dako ng pagdurusa? Yun po yung apoy ng impyerno. Doon po, tinapon yung isa. Yun ang light kay Jesus.
habang nakapako sa krus. Kaya yun po yung kambing. Kaya yung kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus, exclusive lang sa mga tupa. Sino yung tupa? Yung nakikilala ko sila, sabi ni Jesus, at nakikilala nila ako. Mga mananampalataya po ito. Naniniwala kay Jesus. Sumusunod kay Jesus. Ito po yung totoong tupa. Hindi lang sila basta naniniwala, kundi sila po ay masunurin. Tingnan natin yung isang talata. Kung nangangaral pa si Jesus Christ dito sa lupa, ito yung tagubilin niya sa kanyang mga apostoles. Basahin natin sa San Mateo 28. Anong sabi niya? Ang sabi niya sa verse 20, at turuan sumunod ang lahat at turuan sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang sasamahan ni Jesus, yung mga tupa, yung mga susunod sa Kanya. Kaya ang bilin niya sa Kanyang mga lingkod na apostol sa Biblia, bago siya umalis, turuan ninyo ng mga tao ng utos ko. Yan yung tupa. Ang sinusunod nila, si Jesus. Hindi ko sino-sino. Yung iba naman gusto nila silang masunod Hindi ganon. Yung mga ibang pundador na simbahan, gusto sila masunod. Hindi. Isa lang ang dapat masunod. Walang iba kundi yung pastor. Sino yan? Si Jesus. Pastor ng mga tupa. Kaya sa buhay natin, tayo yung tupa, ang namamastol sa atin ay si Jesus. At sabi niya, sasamahan ko kayo Ibig sabihin, hanggat nabubuhay po dito sa lupa, yung mga tupa, yung mga masunurin, mga mananampalataya, anong sabi ni Jesus? Sasamahan ko kayo. Yun ang maganda. Heavily guarded ka ni Jesus. Sinong lalaban sa iyo? Wala na. Maging si Satanas man, walang magawa yan. Bakit? Tayo hindi natin nakikita, pero si Jesus nakikita niya yan. Nakikita niya. Actually, nakausap niya pa Nung panahon na si Jesus nagayuno ng 40 dias. Nag-uusap sila ni Satanas. At Bible study niya pa si Satanas. Kanya lang, hindi nakatiis si Satanas. Lumayas. Ito, babasahin natin yung eksena na yan. Dito sa Mateo 4:4. Chapter 4 pala. Verse 1. Pagkatapos, si Jesus dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksoin ng dyablo. 2. 40 araw at 40 gabi nagayuno si Jesus at siya'y nagutom. 3. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. May dala pala siyang bato. May dala siyang bato. Gawin mong tinapay ito, Jesus. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. 5. Pagkatapos nito, dinala siya ng dyablo sa tuktok ng templo, sa banal na lungsod, sa Jerusalem. 6. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi sa kanya, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya
niya sa kanyang mga hangin at iingatan ka. At layan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. 7. Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subugin ang Panginoon mong Diyos. 8. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y natatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at kayamanan ng mga ito. 9. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko lahat yan sa iyo. Lahat ng ito, kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. 10. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Bible study si Satanas. Anong Bible study? Na maglingkod ka sa Diyos. Kung siya nga, sinabi ni Jesus kay Satanas, masaya ko muli ha. Satanas, ang iyong Diyos at Panginoon ang sambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kung si Satanas sinuutosan na maglingkod sa Diyos, tayo pa kaya ang hindi maglilingkod? Ang problema lang sa tao, pag dumarating ang problema, hindi na makapaglingkod sa Diyos. Nung araw, meron po ako nakausap, ay, tsaka na tayo mag-Bible study. May problema ako, hindi ko maintindihan. Kita nyo? May problema. Hindi niya raw maintindihan. Kasi yung laman ng isip niya, yung problema. At iniwas siya ng dyablo. Hindi nakatiis ang dyablo. Yung para salitang kalsada. Sinisilihan ka sa pit, kaya hindi ka mapalagay kanila. Parang ganun po ang dyablo. Akala niya kasi, may isa niya si Jesus. Hindi niya may isa si Jesus, anak ng Diyos yan eh. Kaya lahat na lang panliling lang ginawa ni Satanas. Pati yung pagkari ng Diyos, na mamanay ni Jesus. Ano sabi ni Satanas? Ibibigay ko sa iyo yan. Ibibigay mo, pag-ahari na ni Jesus, ibibigay mo pa? Ano sabi niya? Lahat na nakikita ng iyong mata, ibibigay ko sa iyo yan. Aro, pag sa tao mo ginawa yan? Aro, sasambat tao sa iyo. Kaya lalo na nangyayari sa ating panahon sa hirap ng buhay. Basta pagkakitaan lang. Kahit hindi na maganda, sige lang. Ayun, nangyayari yan. Deliver mo ito. Pagbalik mo, bibigyan kita ng pera. Yung pala, dineliver mo, illegal pala, hindi mo alam. Dahil sa wala kang pera, sumunod ka. Nung mahuli ka, walang nagtatanggol sa iyo kasi nahuli sa iyo. Yung pala, kontrabando pala yung hawak mo. Hindi ba? Kailangan nyo ba? Tapos ano sabi? Kung sinong may hawak, siya may sala. Naalala nyo po ba yung kababayan natin na mag-abroad? Pinahiram siya ng maleta. Yung pala yung maleta, meron pala siya na nakasilid na. Pagdating ng airport, nakulong na. Walang kinalaman yung kababayan nating OFW.
Sabi niya, hindi po sa akin ang maleta na yan, pinairam lang sa akin yan. Kaya wala pong alam dyan. Ito yung nangyari sa Indonesia. Oh. Hindi ko lang alam kung nakalaya na po yun. Kasi naman yung mga recruiter niya, nagpairam ng maleta, nakonsensya yata. Sumuko sa batas dito sa Pilipinas. Inamin nila, silang naglagay. Oh. Kaya hindi ko lang po alam kung nakalaya na po yung kababayan natin sa Indonesia. O, kita nyo po yan. Dahil sa kahirapan ng buhay, gusto makapag-abroad. At yung pinairan naman ng maleta, meron pa lang nakasilid na Cebu. Iyakuha mo sa kanya nakuha. Oh, pagdating sa airport, nakita yung Cebu, dinaretso na sa kulungan. Imbis na magtrabaho para sa pamilya, ayun, nakakulong. Panahon ni Duterte yun eh. Na nagpunta pa si Duterte sa Indonesia, nakikiusap siya. Ano sabi ng presidente ng Indonesia? Huwag mo kami pakialaman dito. Yung batas namin dito, pinasusunod namin. Wala nagawa. Oh, kaya nung magilap yung nag-recruiter, hindi ko lang alam kung nakalaya na po yung kababayan natin yun, ano. Tingnan niyo po ang saklap ng buhay dahil po sa kahirapan. Oh. Kaya sabi ni Jesus sa Biblia, yung aking kamatayan nakalaan lamang sa mga tupa. Sino yung tupa? Yung masunurin sa kanya. Yung kumukontra sa kanya, yung mga kambing. Yun ang galit ng Diyos sa kanila. O, panguli. Dito po sa 1:16 at 36, mayroong ganitong nakatala. Ito. 1:36. Ang nananalig kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Yung hindi susunod kay Jesus, sa kanila po yung puhot ng Diyos. Kita nyo po, dahil lang sa hindi mo pagsunod kay Jesus, magagalit ang Diyos sa'yo. Kaya lagi ko sinasabi, hindi bali magalit ang kapitbahay mo. Huwag lang magalit ang Diyos sa'yo. Kaya bakit po? Kaya sabi sa Mateo chapter 10 ang sabi ni Jesus, huwag kayong matakot sa tao pumapatay ng katawan, na pagkatapos wala nang magagawa, kundi matakot kayo sa Diyos, sapagkat meron kapangyarihan ang kaluluwa mo at ang katawan mo, hilalagay niya sa impyerno. Kaya dapat pong matakot tayo sa Diyos. Ibig sabihin, handa tayo sumunod sa Kanya. Amen. Para wag siyang mapuhot. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo sa amin na bilang mga tao, opo, makasalanan kami ayon sa Biblia. Walang hindi nagkasala, Panginoon, ayon po sa Biblia. Subalit po kami po ay maging masunurin ng iyong anak. Kung kami maging masunurin ng iyong anak, ito po yung higit na nakabubuti para sa amin. Salamat po sa iyong pagtuturo, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong Biblia, subukin yung basahin sa inyong Biblia. Lahat ng mga talatang binabanggit ko, binabasa ko naman po yan eh. Walang invento yan. Nasa Biblia yan. Pwede po kayong magbasa rin habang nakikinig kayo. Sige po, hanggang dito na lamang inyong kaibigan kay Brother Manny Bautista. Nasa barangay 96 po tayo. Ay, barangay, tama, 96 Sony, Tisipan, Tondo, Manila. God bless us all po. O kayo.